And this is Ann. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell. So, without further ado, let's start. Shout out nga pala sa asawa nung nag-comment sa akin. Hindi ko kasi naisulat. So, shout out sa iyo. Alam mo na kung sino yan. So, and shout out din sa lahat ng nagsusubscribe sa aking channel and sa lahat ng nanonood kahit nakikinig lang kayo. So, thank you so much. So, ayan guys, magbibigay ako ng update dito bilang pagtatapos ng Love in Sadness. So, ikukwento ko sa inyo kung ano yung katapusan ng Love in Sadness. So, ito ay kwento lamang. So, huwag kayong magagalit. Pinapangunahan ko na po kayo. So, ayan guys, dahil itong si Mari ay sa pilitang kinuha nitong ni Franco sa kanyang bahay na hindi alam ni na Joseph at si Rhea ay hindi inabutan itong si Mari sa bahay na kung saan itong si Rhea ay papunta na nga sana doon kasi inutusan siya nitong si Joseph na siya muna ang magbantay dito kay Mari habang ito ay nagpapahinga sa kwarto at nagpapalakas. Subalit hindi ito inabutan ni Rhea kasi pagdating niya doon ay wala na itong si Mari dahil itong si Franco ay nakapasok sa bahay at kinidnap niya itong si Mari. At walang nagawa, hindi nakapaglaban itong si Mari dahil nga mahina siya at may nilagay yung kamay ni Franco sa bibig nitong si Mari kaya hindi ito nakapag-ingay. At ayun ay nadala nga ito ni Franco. Ayan, sinakay niya sa kanyang kotse at dinala doon sa isang lugar na kung saan ay doon niya balak patayin itong si Mari na magsasama sila sa kabilang buhay. At ayun ay nakapunta na nga sila doon, nakarating na sila doon na kung saan ay may malaking isang swimming pool. At ito namang si Joseph ay tinawagan nitong si Franco na dadalhin niya nga itong si Mari sa isang lugar at binigay naman ni Franco yung address kung saan niya dadalhin ito para makita ni Joseph ang pagkamatay ni Mari. At itong si Joseph ay dali-dali namang sumugod doon para maabutang buhay pa itong si Mari. At ayun guys, pagdating ni Joseph ay hawak nga ni Franco itong si Mari at may hawak pang baril na nakatutok sa dibdib nitong si Mari. At nagkaroon ng chance itong si Mari na maglaban para si Franco ang matamaan ng baril. Kasi yung sumasakit kasi masyado yung ulo nitong si Franco. So, ayan guys, ang natamaan ay si Franco at nahulog ito sa swimming pool. At doon ay tumakbo itong mabilis si Joseph para akapin itong si Mari para hindi makita ang pagkamatay nitong si Franco. Subalit, pagyakap doon ni Joseph, habang yakap niya itong si Mari na nakatalikod itong si Joseph kung saan nahulog itong si Franco at ito namang si Mari ay nakaharap doon. At nang makita ni Mari na parang babarilin kasi nabuhay ulit itong si Franco kasi natamaan lang naman ito dito, parang nadapisan lang dito sa may shoulder niya kung kaya naman ay may buhay pa ito. At nang umahon ito sa tubig ay nakita agad ni Mari kung kaya naman ay imbis na itong si Joseph ang matamaan ng bala, ay si Mari ay ibinigay niya ang kanyang katawan para saluhin niya ang bala. So, itong si Mari ay natamaan sa likod, sa bandang likod nitong si Mari. Kung kaya naman itong si Joseph ay agad naman sinalo itong si Mari kasi nga yakap-yakap niya ito. And then, itong si Franco ay umiyak at sumigaw kasi ang natamaan niya ay si Mari, hindi si Joseph. Kung kaya nagsisisi siya at hindi niya alam ang gagawin niya at naiinis siya na nagagalit kasi hindi si Joseph ang tinamaan kundi ang kanyang mahal na si Mari. At ayun, pagkabaril niya doon kay Mari ay agad-agad naman na dumating ang mga pulis. At itong mga pulis na to ay hindi nagdalawang isip na hulihin itong si Franco.
Ayan. At itong si Franco, bago mahuli ng mga pulis, ay nagbaril. Tinutok ni Franco ang baril sa kanyang ulo dito sa may sintido niya. At doon, hindi napigilan ng mga pulis itong si Franco, kaya bumaril ito sa sarili. At yung bangkay ni Franco ay nandoon sa swimming pool. So doon, nagpakamatay itong si Franco sa pamamagitan ng pagbaril dito sa sentido kasi ayaw niyang magpahuli dito sa mga pulis. So ayan guys, walang nagawa itong mga pulis kasi nga kusang nagpakamatay itong si Franco, at itong si Joseph ay hindi na yun inintindi kasi nga itong si Mary ang mas nangangailangan ng tulong kasi nga nabaril ito sa likod. So, itong si Joseph ay syempre itinakbo ito sa hospital na kung saan ay doon siya nagtatrabaho. At yung isang kapwa doktor ni Joseph ay siya yung mag-oopera dito kay Mary, at napakadelikado daw ng sitwasyon. Kung kaya naman ito si Joseph ay nag-offer na gusto niya na andun siya sa operasyon, gusto niya na siya ang gumawa ng operasyon, gusto niyang tulungan yung doktor na naka-assign na mag-opera dito kay Mary. Kung kaya naman ay kahit bawal, pero pinayagan pa din ng isang doktor na mag-opera itong si Joseph. So, inoperahan ito si Mary ni Joseph at ng iba pang doktor at kasama ang ibang nurse para mabuhay lamang itong si Mary. So, ayan, isinagawa nila ang operasyon, at habang ginagawa nila ang operasyon ay may mga naalala itong si Joseph tungkol sa pagsasama nila nitong si Mary. At ayun, yung bangkay ni Franco ay dinala na din ng mga pulis para sa kalalagyan nito. At itong si Mary naman ay habang inooperahan ay itong si Joseph ay nalulungkot at kinakabahan kasi nga baka hindi na ito mabuhay. At itong hindi pa alam yun ng ina ni Mary na itong si Mary ay nasa delikadong sitwasyon. Pero alam na yun ni Rhea. Si Rhea alam yung nangyari, subalit wala naman itong nagawa kasi hindi rin siya doon makakapunta. At ayun, itong si Joseph ay ginawa ang lahat para mabuhay itong si Mary. So ayan guys, ang good news naman ay naging matagumpay yung operasyon, at ang katapusan nito is masaya naman kasi itong si Mary ay nabuhay dahil sa operasyon na yun, at parang naipatuloy nila yung pagsasama nila nitong si Joseph nang wala nang kinakatakutan na Franco. So wala na yung takot nitong si Mary sa dati niyang asawa na si Franco. So magiging masaya na siya na kasama itong si Joseph at ang kanyang ina na may sakit. So magiging masaya na sila, at wala nang sasagabal sa kaligayahan nilang dalawa ni Joseph, kaligayahan. At itong si Mary ay malaya na nga kasi wala na itong si Franco, wala nang manggugulo at wala nang mananakot sa kanya, at wala na yung phobia na andun sa kanyang dibdib, yung tinik sa dibdib niya na nakaraan na nung nagsasama pa sila nitong si Franco. So ayan guys, maganda din yung ending nitong Love in Sadness, pero hindi yung masyadong kagandahan kasi hindi masyadong nilahad doon kung papaano na yung pagsasama nila Joseph at Mary, at kung ano na ang nangyari sa kanyang ina ni Mary, wala doon, at kung ano na nangyari dito kay Rhea, kung nakapangasawa pa ba to or hindi na. At itong si Victor, nagkabati na sila nitong si Joseph, pero wala na siya doon sa ending. So medyo hindi masyadong maganda yung ending. Basta ang naging maganda dito is naging successful yung operasyon at wala nang takot dito kay Mary. Ayan. So, ayan lang guys. Base yan sa
aking napanood lamang na episode ng ending or finale nitong Love in Sadness, na kung saan ay isang love story na puno ng takot at pangamba. So, ayan lang guys yung update ko dito. So, thank you for watching and goodbye. Kasi wala na akong maikukwento pa sa inyo about dito sa Love in Sadness kasi nag-ending na, finale na ito. So, thank you so much for